negosyo. Nangangati rin ba ang mga palad nyo? Sakto! Dahil hatid ko sa inyo ay mga kakaiba, pero kumikitang negosyo. Ito ang ramen na hindi minadali. Hindi instant, pero mabilis matikman ang sarap. Frozen ramen na kunting init-init lang, usog agad-agad. Anytime! Nag-start kami sa 5,000 pesos, nag-start din kami ng maliit, tapos gradually, in-improve namin. I-roll din namin sa business yung kinikita. Kaya lumalaki din ang lumalaki. Sa kung ano-anong serbisyo, speed is the game na. Nasubukan nyo na bang mag-book ng tubero? O kaya naman masahista o parlorista? Yes, may phone app na para dyan. Yun po talaga ang goal namin, instant service. 7-digit ang aming sale. Pero lahat yon i-reinvest namin pabalik sa technology. Meron kami mga service providers na kumita na ng 6 digits gamit itong app na to. Ang paboritong kutkutin ng bayan, maning-manilang inegosyo. Kahit daw malibang sa pagkutkot, okay lang daw makarami sa pagnguya ng kanilang guilt-free na mani. Parang sisig yung lasa. Malasa siya. Tamang-tama din po na padali ng kainin. Habang kumakain ng sisig, naisip na, ito kaya, pwede kaya bang gawin yan? Hindi pa pwedeng gawin yan. Sige, gawin natin. Kasi hindi pa pwede eh. Ano ba yung pwedeng madali kainin, hindi siya ganun kamahal, na pwede pa rin maging healthy yung diet ng tao. So we came up with healthy snacks. Lahat na yan sa Pera Paraan! Mainit, creamy, kumukulong sabaw. Sa amoy pa lang, lasap na ang sarap. Ito talaga ang comfort food ko, ramen. At itong na-discover kong ramen, hindi ito instant, ha? At hindi rin ito matagal iluto. Alam niyo ba kung saan galing to? Sa freezer! Ito ang ramen na hindi minadali. Hindi instant, pero mabilis matikman ang sarap. Frozen ramen na kunting init-init lang, usog agad-agad. Anytime! Uy! May craving ba sa ramen na ready to heat and serve? Perfect ang produktong ito na isang negosyante mula Pasig. Ang mga hot and trending na frozen ramen, bunga raw ng pagkainip ni Christian at kanyang asawa nang umuwi sila mula Australia. Yung wife ko kasi pumalik kami rito sa Philippines, wala siya masyadong ginagawa. Kasi chef siya eh. Hindi ka naman pwede mag-work ng remotely na siya. Ginagawa lang namin sa bahay, nag-invite kami ng friends. Kapag may mga gatherings, nagluluto kami ng ramen. Para ma-preserve ang sarap at di rin paulit-ulit ang pagluluto, freezing ang solusyon. Kaya namin finreeze yung product namin kasi para ma-prolong yung shelf life eh. Tsaka nakita ko kasi yung opportunity ng online. Nung pagdating namin sa online, mas madali siyang i-deliver, mas madaling ibenta. At yun nga, ibinenta na nila. Dahalagang 5,000 piso, pinasok nila ang pagbenta ng frozen ramen. Nag-start po kasi kami ng ramen dahil yun yung pinakamalapit sa flavor ng Filipino. Familiar naman yung mga Filipino ngayon sa mga ramen kasi dahil marami na nagpupunta ng Japan, ng overseas. Yun yung naging starting namin. Metikuloso ang paggawa ng frozen ramen. Lahat ng flavor namin, lahat ng product namin, ginagawa namin from scratch. Kung ano yung traditional method o yung process ng paggawa ng ramen, similar din para mapaprolong din yung shelf life at saka yung quality niya, hindi mag-degrade. Ang broth o sabaw na kanilang gamit, pinapakuluan ng hanggang 8 oras. Pagkatapos po namin pakuluan ng 8 hours yung aming broth, dito po namin siya tinatransfer sa molder. Tapos i-freeze namin siya ng 5 to 6 hours para maging ganito. Ang iba mga sangkap, half cook na. Para pagka nireheat mo siya, ready na rin, ready to eat. Kapag ready na ang mga sangkap, time to assemble. Para sa buttercorn miso flavor, unang ipapatong ang noodles. Sunod ang narutomaki na isang uri ng fish cake, onion leeks, corn kernels, gyoza at butter. Para sa creamy tonkatsu, merito mushroom at chasu o pork belly. Muli ito ilalagay sa freezer. Ang reason po kung bakit namin sineseparate yung broth at saka yung components para sa presentation.
Hindi siya lubog yung noodles sa broth. Kapag fully frozen na ang ramen, pwede na itong i-vacuum seal para mapanatili ang sarap nito. Kung dati ay 30 piraso lang ng ramen kada araw ang kanilang nagagawa, ngayon ay umaabot na ng 170 piraso. Ito ang ramen na hindi minadali, hindi instant pero mabilis matikman ang sarap. Frozen ramen na kunting init-init lang, busog agad-agad, anytime. Uy! Hello, Christian! Hi! So ito pala ang talk of the town, na frozen ramen. Ako sa mga mahilig sa ramen, o di ba pumupunta pa nga kayo ng Japan para tumikim nito. Ito ho, ang order 199 lang po. all flavors. All flavors. Ano wala bestseller flavors. dito? Ang bestseller po namin yung creamy tonkotsu. Sa With creamy pork. tonkotsu po, meron po kaming pork. Ang gamit po namin pork broth. Tapos din po meron po kaming fresh Mushroom. noodles, mushroom, fish cake, at saka yung leeks. Leeks. Oo, tapos ito yung pinaka-noodles. Tapos Yes, sa po. ilalim niya yung Sa ano. ilalim niya po yung broth. Kita mo naman sa packaging pa lang, makikita mo na sariwa talaga yung mga ingredients niya. Wala ko nakita dito na process. Vacuum sealed and frozen ramen. Mabenta rin daw ang kanilang garlic tonkatsu at ang butter corn miso. Titikman natin yung bestseller, creamy tonkatsu. Ilalagay lang sa pot ang buong frozen ramen at pakukuluan ng hanggang 6 na minuto sa medium heat. Gaano katagal ang shelf life nito? Ang shelf life po nito, umabot po siya ng 3 months as long as it's frozen. Kanina nilagay namin, walang sabaw. Ay di ngayon, ito namin, lumulubog na siya sa sabaw. Haluin din ang ramen. Ayan, hiwalay na yung... Malapit na po siya maluto. Hiwalay na yung, yung pork. I think okay na to, Christian, ano? Ipaano natin para hindi mapaso. Pero yung amoy pa lang mabango na. Alam mo na siya ay malasa. Kamusta Ma'am Susan? Sarap! Para ka nasa Japanese restaurant. Restaurant din. Pasado rin kaya ang noodles? Alam mo, fresh yung noodles. Hindi Saka siya chewy siya. Chewy po siya. Chewy. Chewy po siya. Hindi mo sasabihin mo parang na-overcook, hindi. Opo. Parang talagang bagong gawa. Thank you, Ma'am Susan. Yes! Thank you. Sarap! Sariwa! Meron po kaming produce supplier po sa mga local markets na nagbibigay sa amin ng fresh na ingredients. Sariwa! Sariwa ang meat niya. Talagang lasa siyang... Ako nasa restaurant, sinerve sa'yo yung ramen na in-order mo. Ganun ang lasa niya. Hindi mo siya malalasahan na parang, frozen yan. Fresh talaga siyang tikman. Sa loob lang ng 1 taon, malayo na ang narating ng frozen ramen ni Christian. May 3 distributor center na sila sa Metro Manila. Malaking bagay raw sa pag-asenso ng negosyo ang tamang pagpopromote ng produkto. Very important yung marketing. Kasi kahit nasa yung pinaka-best na flavor, pinaka-masarap na product, kung hindi mo marireach yung mga consumers, hindi rin nila matitikman. Kaya nag-put up kami ng full effort sa marketing. Dahil online naman siya, mag-build up ka ng strong online presence. Number 1 talaga yun. Kung yan yung pinaka-efficient, tsaka pinaka-practical nowadays. Kasi yun yung lahat na sa digital naman, lahat na sa phone, lahat na sa computers. Kaya yun yung pinaka-best way na hindi ka magkakos ng malaki. Napatunayan din ni Christian na hindi kailangan ng malaking puhunan para simulan ang pangarap na negosyo. Sa kanilang first year in operation, umabot na raw ang kanilang gross sales ng 6 na milyong piso. Para sa akin naman, big things comes from small beginnings. Nag-start kami sa 5,000 pesos, nag-start din kami ng maliit, tapos gradually, ni-improve namin. Niro-roll din namin sa business yung kinikita. Kaya lumalaki din ng lumalaki. Sa pagnenegosyo, walang instant success. Kahit nasimula na ang dream business, pwede pa rin maghinay-hinay at bumuelo para mga susunod na hakbang, masigurong panalo. Sa panahon ngayon, isang click lang sa cellphone, darating na kung ano man ang gusto natin. Pagkain, damit, at online shopping. Hanggang sa kung ano-anong serbisyo. It is the game na.
Nasubukan niyo na bang mag-book ng tubero? O kaya naman masahista o parlorista? Yes, may phone app na para dyan. Yan po talaga ang goal namin, instant service. 7-digit ang aming sale. Pero lahat yon inire-reinvest namin pabalik sa technology. Kung hindi naman kayo sobrang techy, pero may ibubugang skills, pwede rin kayong kumita rito. Meron kaming mga service providers na kumita na ng 6 digits gamit itong app na to. Mga kanegosyo, kasama natin ang CEO ng Up Your Servicio na si Gerald. Ayan, o AYS. Ano ba itong AYS? Ang AYS po ay isang app na pwede ka mag-book ng lahat ng klase ng serbisyo na kailangan po ninyo. Nandyan po yung mga massage therapist, aircon cleaning, electricals, nandyan din po yung plumbing. Talaga Opo. ha? Lahat ng Yes. mga pangangailangan sa buhay Opo. ha? Even pet grooming po nandyan. Yung parang mga errands, yung magbabayad ng mga bills, pwede din. Meron din po. Mayroong mga neopreneurs ang AYS na nagsisilbing middleman o tagahanap ng mga service provider. Service providers naman ang tawag sa skilled workers na nagpupunta sa mga bahay-bahay para magbigay ng iba't ibang legit na serbisyo. Kami po ay merong rigorous screening process ng lahat po ng mga service providers. Ibig sabihin po noon, bago ka maging malisted sa AYS app mismo, ay dumadaan po sila sa pagpapasa ng requirements. Kasama po doon yung pagpapasa ng police clearance, NBI clearance, proof of profession. And at the same time po, meron pong psychological analysis and interview. Ayan, kasi pwedeng maayos yung kanilang mga clearances, pero baka medyo may problema sa psychology. Si user, actually po, verify natin sila on how apps then verify other people, like yung Face ID, yung Valid ID. Yung mga customers niyo ba, mga client niyo, may insurance sila in case pero hindi ko maganda yung tao. Yes, kami po ang sumasalo ng mga backjump. So, pag nagkaroon po ng problem, meron po tayong dispute resolution na kung saan sisigurado po natin na talagang maaayos. After po ng booking, tumatawag po ang aming customer service para tanungin, kamusta po, ano po nangyari? Ayun, fast o safe naman pala. Masubukan nga yan. Kung katulad ko kayo na gustong magsingit ng mabilisang relaxation, nasubukan nyo na ba ang dry massage? Yan ang ibubuk ko. Pag sinabing dry massage, walang lotion. Walang lotion, Walang oil. Okay na yan. Kamusta po nga? Meron po ba kayo masakit sa likod? Wala. Hindi naman kayo high blood? Hindi. Bakit tinatanong kung may high blood or what? Or may masakit? Kasi po, pag high blood po, mataas ang presyon, hindi po tayo magpo-proceed sa massage. Ganon? Yes po. For safety po ng client or ng patient. Sa katunayan po, meron po ako laging dalang pang-BP pagka ako nag-home service. Ganon ba? Ang masahista kong si Matt, isa sa mga unang service provider sa AYS nang maging available sila sa publiko noong 2024. Noong 2023 po, nagkaroon po ako ng certificate from TESDA po. Tapos multiple services daw yung pinoprovide niyo. Yes po, nag-offer din po ako ng ng home cleaning. Ikaw ang naglilinis? Yes po. Nagbamasahe ka na, naglilinis ka pa. Caregiver din po ako. Caregiver ka din? Dami mo namang skills. Siguro ang yaman na nito. Ano yung dati mong trabaho bago tong AYS? Dati po akong security guard sa isang... Security guard na pala siya. All around pala to. Nagsikap matuto ng bagong skill si Matt para magkaroon ng control sa oras niya. So, kumusta yung kita mo dito? Mas better. Ang dami eh. Mas lumawak po eh. Talaga? Dati ang area ko lang po is Rizal. Ngayon, Metro Umabot Manila? po ako hanggang Metro Manila. Talaga? So, sa isang araw, ilan yung mong service? Meron po minsan nadadalaw eh. Ang mga service provider katulad ni Matt ang magbibigay ng presyo ng serbisyo nila. Kung 400 pesos ang ibibigay niyang presyo ng kanyang serbisyo, dadagdagan ito ng 20% ng Up Your Servicio bilang up fee. Kung ang 20% ng 400 pesos sa 80 pesos, lalabas na 480 pesos sa application ang serbisyong ino-offer. Makukuha ng service provider ang buong 400 pesos, habang ang dagdag na 80 pesos naman ay paghahatian ng mga neopreneurs at ng AYS. Dati parang kumikita ako pang sarili lang, pero ngayon, salamat sa Diyos,
bayan. Pag-aabot na rin sa magulang, Akala ko pang taong bayan na sa eh. mga kasama sa bahay. Oh, talaga pang taong bayan na yan. Hindi sapat ang maging masipag lang ngayon. Kailangan na rin maging madiskarte pagdating sa pagtatrabaho. Sa mga gustong maging service provider at madagdagan yung kliyente nila. Galingan. So, try nyo po mag-apply dito sa sa AYS platform namin para mag-digitalize po yung inyong skills. Siyempre, pag di ka po sumabay, mapag-iiwanan. May iwanan ka. Uy, ang galing magmasahe ni Matt, ha? Biro mo, kinakausap ko pa yan. Tuloy-tuloy talaga yung masahe niya. Sa mga interesado po na maging service providers, kailangan lang po natin maghanap ng local neopreneur sa area natin. Maybe on social media, neopreneur near me, yan, or hashtag AYS, makita mo na yung mga malalapit na neopreneurs. Luzon, Visayas o Mindanao, maaari nang i-download ang application na ito. AYS po ay actually available na nationwide. Makikita niya yung pinakamalapit na 10-kilometer radius na service provider. So kapag wala ka pang nakikita, so ibig sabihin wala pa kami doon. Instant servisyo ang kanilang bentahe. Pero, pwede rin namang magpa-schedule ng advance rito. Mas marami lang talaga yung scheduled based dahil syempre compatibility ng oras, especially sa customer side. Sa kako-computer ni Gerald, nakagawa siya ng software na pinagkakakitaan niya ngayon. Noon-noon pa man, hindi pa uso yung mga app. Meron na akong ganong feeling sa loob ko. Na ano kaya yung maiaambag ko? Ano kaya yung kakaiba na bago na masisimulan ko? Matagal ko ng tanong yon. Actually, bago gawin ng AYS, dekada ko na siyang tinatanong sa sarili. Tila calling daw niya ang pag-develop sa AYS. Nag-aral po ako ng mechanical engineering pero because sa mga problema sa buhay, nahinto ako. Ayun siya. Hanggang ako po ay napunta na sa pagbi-business ng technology. Siyempre, aaralin mo talaga siya, pero hindi ko siya mag-isang ginawa. Isang team kami dito na iba-ibang expertise. Pagdating sa pagninegosyo, kailangan talagang siguraduhin na mga tamang tao ang nakapaligid sa inyo. Yung kinikita namin, more than expected nung nagsimula kami. Kumbaga, hindi rin namin nakita na ganun din pala kabigat itong advocacy na to. 7-digit ang aming sale. Pero lahat yon inire-reinvest namin pabalik sa technology. Sa pagpapalago namin ng aming network, hindi namin sinolo yung income. Sa pagbabago ng panahon at pag-unlad ng teknolohiya, mahirap na mapag-iwanan. Kaya, work smarter, not only harder. Pinirito, nilaga, adobo, may inasinan lang, meron ding hot and spicy. Ang paboritong kutkutin ng bayan, maning-manilang inegosyo. Pantawid gutom man o pang merienda, paborito rin ng mga nagkakasiyahan. Ang number 1 sa kanilang listahan, ang kutkuting mani. Simple, madaling mahanap, mura, at higit sa lahat, may healthy version ng mabibili. San ka pa? Yan daw ang negosyo goal ni Alan at Mariel, bigyan ng bagong lasa ang may tuturing ng pambansang kutkutin na mani. Kahit daw malibang sa pagkutkot, okay lang daw makarami sa pagnguya ng kanilang guilt-free na mani. So napag-isipan namin ni Mariel noon, ano ba yung pwedeng madali kainin, hindi siya ganun kamahal, na pwede pa rin maging healthy yung diet ng tao. So we came up with healthy snack. Ang mani kasi kahit maliliit lang na tila harmless, dapat pa rin hinay-hinay sa pagkain dahil maaari itong may taglay na mataas na alat, tamis at fat content. Pero don't you worry dahil ang kanilang produktong mani ay baked, kaya mababa sa calorie content. Healthy meal business daw talaga ang gustong karirin ni Alan at Mariel. Pero dahil may kamahalan ng ganitong negosyo, nag-isip daw sila ng ibang pagkakakitaan na kaya ng kanilang operating capital. Pero healthy pa rin. It started with whatever is available doon sa kitchen. And then from there po, maliit na puhunan pang unang benta. And then doon na po nag-umpisa na dahan-dahan na po siyang lumalaki, tas nadadagdagan din po yung mga kailangan.
Sa puhunang 5,000 pesos, sinimulan nila ang paggawa ng Honey Trail Mix. Iba't ibang klase ng mani, buto, pinatuyong prutas at chocolate chips. Ang trail mix o mixed nuts ay mas kilala bilang hiker food na source ng kanilang energy tuwing aakyat ng bundok dahil bukod sa magaan dalhin, ito ay madaling kainin. Yan. Mula sa isang OG flavor, meron din silang mahigit 20 flavors ng healthy snacks na on the go. Kung meron kayong ibang masuggest na feeling nyo na hindi nyo pa natitikman pero nasa isip nyo, pwede nyo rin pong sabihin sa amin, pwede natin subukan gawin. Mula sa mga tried and tested flavors, nakagawa na rin sila ng mga healthy kutkutin na may lasang pang fine dining. Tulad ng kanilang bestseller na Sisig Trail Mix. Nagkatuwaan lang na habang kumakain ng sisig, habang nag-meeting, naisip na, eto kaya, pwede kaya bang gawin yan? Hindi to pwedeng gawin yan. O sige, gawin natin. Kasi hindi pa pwede eh. At tulad ng paboritong putahing sisig na marami, pumatok din agad-agad ang kanilang Sisig Flavor Trail Mix na kauna-unahan daw sa market. Bestseller na rin ang isa pa nilang savory flavor na Teriyaki Trail Mix. Kung on the sweet side naman ang hanap, merong popcorn walnut at banana nutty granola trail mix. Aminado sina Alan at Mariel, challenging ang pagbebenta ng healthy foods dito sa atin. Problem mo naman, pag small business ka, pag nagkaroon na ng labanan na sa presyo, like ang mga tao nagiging price conscious rin, and dahil nga sa social media nakikita na natin ng mga ibang alternatibo, minsan hindi ka na din makakompete sa mga big businesses kasi yung price difference. Kaya hands-on daw sila sa pagpapakilala at pagpapatakbo ng kanilang negosyo at produkto. Continuous pong improvement is always yung people around us. And even our team dito sa office and sa production, lagi po kailangan same philosophy kayo, same mindset kayo, same direction po kayo. Para makabuo ng healthy trail mix, kailangan mo nang i-pre-roast o busahin ang mani at ang mga buto ng 10 hanggang 15 minuto. Sunod na ihahalo ang mga special flavor. At muling tutustahin sa oven ng 1.5 oras. Kapag luto na, palalamigin muna ito ng hindi bababa sa 1.5 oras. Kung may kasama naman dried fruits, kanila itong idadaan sa fruit dehydration process para matuyo at ma-preserve. Pagkatapos, pwede na itong ipack. Pagtapos na lahat yan, doon naman po namin kina-quality control or quality check. Papasabay yung kahit ultimo pagdikit ng sticker sa amin, malaking bagay. Nasil ba ng maayos, wala bang butas. And then pag na-approve na po lahat yan at go na, doon na po namin nilalagay sa stock room ng mga kompleto na items. Umaabot sa 150 trail mix packs ang kanilang nagagawa sa loob ng isang araw at aabot daw ang kita sa 5 digits kada buwan. Mabibili ang trail mix sa halagang 195 pesos. Pag meron kang ganung commitment doon sa iyong negosyo, tingin ko mas madali malagpasan lahat ng pagsusubok. Kasi nagawa mo na eh. Nagawa mo na yung pinakamahirap na parte ng negosyo eh. Para masubok kung patok din sa panlasa ng mga health conscious ang trail mix, dapat challenging din ang ating pagpapatikim. Kaya, mga wall climber, akyat muna bago tikim. Mahulaan naman kaya nila ang flavor ng trail mix snack na kanilang kakainin? Parang sisig po yung lasa. Yeah, it's kind of savory. Malasa siya. Tama po yung parang saltiness ng sisig at saka may sour din po. Well, mga snacks na ganito, it's super important lalo pag nasa labas ka kasi you gotta replenish your energy like almost constantly. I trail mix po when climbing, so tamang-tama din po na pwede siyang madali lang kainin tapos pwede rin po mag-snack. Sa ilang grocery stores at gym pa lang, nabibili ang kanilang trail mix. Madalas rin silang sumali sa mga food fair at syempre, online. Siyempre, importante na kumikita ang business. Pero mas importante is yung being able
to share yung passion at saka yung advocacy namin na healthy does not have to be expensive. It does not have to be hard to find. So it has to be available everywhere. Kasabay raw ng pagkita ng kanilang negosyo, ang pagpapalaki naman ng kanilang production kitchen. Ang business namin is not just a manufacturing or a product, but we build community, we build relationships with our clients and partners. Healthy products is good business daw. Mainam na sa katawan ng bumibili, malusog pa ang kita ng negosyo. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.